Ayaw, mukhang lumakas. Ikaw mismo makakapagpatunay. Sa tubig, mas mataas ang pH level, mas maganda sa kalusugan sapagkat ito ay nagiging alkaline na siyang kabuuan sa 3/4 na tubig sa ating katawan. Sa demonstration test na ito, ang distilled water ay masyadong acidic. pH 5. Ito ay walang minerals at nutrients. Malinis nga lang. Ang tap water ay merong pH 7.5 at ito ay tama lang kung tayo ay walang acid-forming foods na kinakain. Ang tap water ngayon ay ating padadaanin sa ozonizer. At sa sukat ng tubig na nasa baso, 3 minuto lang na exposure dito ay tama na. At ngayon, makikita natin na umabot na ang pH level nito sa pagitan ng 8.7 at 9. Ito ay alkaline na nagfa-flush out ng mga toxin o lason sa ating katawan. Sa mga kinakain araw-araw, ang karne na nabibili sa mga pamilihan ay madalas kaysa hindi ay ginagamitan na ng chemical upang lalong tumaba bago katayin. Sa ganon ay mas maganda ang kita ng mga nag-aalaga. Sa demonstrasyong ito, ay makikita natin ang karne ng baboy na idinaan sa ozonizer upang malaman natin ang mga acid wastes, fats at toxin na nakapaloob dito bago natin lutuin at kainin. Ang mga bula ay ang mga nadeposito sa nasabing karne na maaring magdulot ng sakit sa atin. Sa pamamagitan ng 30 minutes na paggamit ng ozonizer, ay tinatanggal nito ang malaking bahagi ng lason na ito. Bilang patunay ay ang resulta ng test na ginawa ng DOST sa salmonella ay nagkaroon ng 95.34% bacterial kill pagkatapos gamitan ng ozonizer. Sa gulay naman, bukod sa pagtanggal ng mga toxin o lason dulot ng mga na-spray na mga chemical ay nagbibigay din ng energy at iba yung sigla sa nalalanta ng pechay. Pagkatapos gamitin ng ozonizer ng 30 minutes, ay makikita natin ang muling kasiglahan o freshness ng pechay na ito. Patunay lamang na binibigyan din kahit ang mga halaman sa pamamagitan ng ozonization ng nutrients na kailangan upang ito ay sumigla. Nirerekomenda ang pag-o-ozonize sa ating mga gulay at prutas bago ipasok sa ref. Isunod ang pag-ozonate sa mga isda upang manatili itong sariwa.